Kaya naman pala kadadaan ko sa puting linya ay kumakabig yung motor ko. Ay di ko napansin na dapa na pala yung gulong. At sakto naman dahil wala tayong booking nito at kakatapos lang din natin kumain. Wala tayong magagawa kundi umuwi tapos i-vulcanize muna natin to. Ganun talaga. Minsan hindi perfect yung pagkakagawa natin eh. Sasalina ko rin na lang siya ng sealant. Dahil yung sealant nito noon parang wala na lumalabas na na liquid. Sakto nga kakatapos lang natin kumain eh. Diretso sana tayo dito sa tambayan eh. Kaya wala tayo talagang magagawa kundi mag-offline na lang tapos umuwi muna. May mga gantong pangyayari talaga at hindi nga lang ako ready dahil nasa bahay yung pang vulcanize ko. May mga times na dinadala ko to pero minsan hindi rin talaga at natsyempohan nga na hindi ko dala to. Kaya masasabi mo talagang may pagkakamote ako nung part na yon. Pero buti na lang, tubeless to kaya pwede natin iuwi sa takbong mabagal lamang. Ito nga yung maganda kapag ka tubeless ka dahil hindi ka niya idadapa talaga kahit simpleng maliit na pako lang yung tumusok sa'yo. Pero kung may sealant yan, bali wala lang sana yan. Kumpleto naman ako ng gamit dyan at ito nga yung maganda kapag ka kumpleto ka dahil hindi mo na kailangan pumunta sa vulcanizing. Imagine mo na lang kasi kung magpapagawa ka sa vulcanizing shop, 80 pesos yung magagastos mo plus isang gabitan lang yon. Pero kung bumili ka ng isang set nito, magkano lang magagastos mo tapos makakagamit ka pa ng paulit-ulit. Sinalinan ko na nga ito ng sealant para sigurado na hindi natatagas doon sa may luma kong pasa. Para dalawa yung maging combination ng pagsara ng hangin, isang sealant tapos isang pasa. At kung mapapansin nyo, nakompleto ako ng gamit pati yung pangtanggal dito ng tire valve dahil nga mahalaga na meron ka nito. At promote ko na lang din na kung gusto nyo umorder niyan, andyan na yung link sa atin, hanapin nyo lang. Dahil malaking tulong talaga kapag meron ka nito in case of emergency. Ngayong naipasok na natin yung sealant sa loob tapos nagpalit na rin tayo ng valve ng pito. Bala ko sana na hindi na to pasakan. Ang gagawin ko is papatakpan na lang siya doon sa may sealant. Testing natin kung gagana. Tapos kapag hindi gumana, tsaka natin siya tapalan. Ganun lang. Hindi nga naging effective yung naisip ko na yun dahil kung mapapansin nyo sa video natin, pagkahangin natin ay mayroong bulat na lumabas. Indikasyon na hindi na kayang takpan ng sealant yung mismong butas dahil malaki na. Tingin ko hindi siya mag-work kasi may kumakatas-katas pa rin na liquid. Kaya need siguro talaga siyang pasakan. Pag dinadagdagan ko siya ng pressure ng hangin, may lumalabas na liquid. Natatapalan niya naman kapag umiikot pero hindi siya possible eh. Lalo't kapag may backride ka na. So ayun, tapalan natin. Meron din naman tayo dito. Ito talaga yung best option na ginawa ko para sureball na lalo't mag-aangkas nga tayo. Dahil magsusundo pa tayo nito kay madam. Dahil nga yung butas na maliit lang ng pako ay pinalaki natin nung una nating sinalpakan nito at hindi gumana. Pero ito sureball na gagana na to dahil makapal na yung nilagay ko at hindi ko na pinutol. Kapag kasi inangkasan to, madadagdagan yung pressure sa loob at baka iluwan niya lang din kaya ito kinapalan ko na. Sana mag-work na siya dahil kinapalan ko na. Hindi ko na kinat, isang strips na yung kinuha ko. Ito kasi may cut to yung manipis. Ito isang buo na. Kamali pa nga ako ng hatak ay napasok kasi. Napasok ko yung kabilang side. Tapos yung isang side lang ang naiwan. So nag-work naman siya kasi may sealant din. Tapos itong isa magpapakita ng senyales na ayun may katas na rin siya. Pero tinakpan ko na siya ng sealant. Tapos pinaikot ko yung gulong para matakpan siya ng sealant. And observe na lang natin siya.